So, for today's video, share ko lang yung chance ko na makasama sila papasok sa school. So, naglakad lang kami. Malapit lang naman ang school sa bahay. Yun nga lang, medyo uphill ang dadaanan. May part na uphill. So, 7:20 or 25 kami umalis. So, nakarating kami parang 7:33 na. So, yan. Dahan-dahan kami ni EJ dyan. Gawa ng medyo uphill siya. And then, napansin ko ang daming oregano dito. So, everyday, pag wala dito yung asawa ko, so naglalakad na lang sila papuntang school. So, kami na lang ang naiwan ni EJ. Gawa ng yung panganay ko, ayaw niya nang nakakasabay ako or kasabay si EJ, gawa ng mababagal kaming maglakad kasi nga malalaki kami, hinihingal. So may stop area pa kaming kailangan puntahan muna bago dumiretso. So si EJ for now mas nauuna sa akin, then later on magpapahinga yan saglit, then proceed na naman. So, ganun lang. Na-realization ko lang minsan, darating ang time na yung mga anak natin is hindi na tayo nila gustong kasama lagi. So, napansin ko na kailangan kong i-treasure yung appreciation ni EJ sa akin, na kahit malaki na siya, willing pa rin siya na kasama ako, nandyan ako, though may mga times na ayaw na rin niya akong kasama. Pero nafe-feel niya pa rin or naiisip niya pa rin na yung emotion ko ba, yung ganun, yung mas siya, sensitive si EJ. I mean, sensitive siya sa emotion ng ibang tao. So, tinitake consideration niya pa rin na baka ma-hurt si mama pag tinanggihan ko siya. Kaya minsan, he will see it in a nice way na lang. Yung tipong, gusto ko sana mama sumama ka sa akin, kaso lang, okay lang na ako na lang mag-isa, kaya ko naman. So, ganun siya magsalita or magsabi sa'yo. Unlike sa isa na, just leave me alone, yung gano'n. So, yeah. Ang daming realizations as in, bilang nanay. There are times na harsh ako sa kanila. And then siguro, ito rin yung balik sa akin, kung anong treatment ko sa kanila dati. So, yan. By that time, 7:33, then sabi ko sa anak ko, hanggang dito na lang. And